Isang maituturing na karangalan para sa bansang China ang pagkakaroon nito ng mga mega infrastructure projects na wala ang ibang mga bansa, lalong-lalo na ang Three Gorges Dam na siyang pinakamalaking dam at siyang pinakamalaking hydroelectric power plant sa buong mundo. Bagamat malaki ang pakinabang nito sa bansang China, ngunit ang napapadalas na pananalanta ng mga bagyo na nagdudulot ng mga malalakas na ulan ay naglalagay sa dam sa kritikal nitong estado at tila isang nagbabantang sakuna na unti-unting nagbibigay takot sa bansang China. Sa videong ito ay ating aalamin kung ang world's largest dam na ito ay benepisyo nga ba o perwisyo. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ang bansang China ay mayroong 87,000 dams, kumpara sa Pilipinas na mayroon lamang 861 dams combined. Ito ang may hawak ng titulo ng most number of dams sa buong mundo. Hindi maikakailang madaming hatid na pakinabang ang mga dams sa atin, katulad na lamang ng water reservoir para sa ating pangangailangan ng malinis na tubig, irigasyon para sa agriculture, hydroelectric power at flood control. Ngunit sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay isa rin itong malaking banta sa buhay. Ang China ngayon ay hinahagupit ng malalakas na bagyo at dahil sa walang tigil na mga pag-ulan ay kinakailangang magpakawala ng mga dams ng tubig upang hindi ito tuluyang bumigay. Ngunit kapalit nito ay ang mas mataas na baha na nagpapalubog ngayon sa naturang bansa. Matatandaang ang China rin ang may hawak ng titulo ng pinakamapaminsalang dam failure in history. Noong 1975, ang pag-collapse ng Banqiao Reservoir Dam sa Henan Province ay kumitil sa buhay ng 171,000 katao at 11 milyon katao ang nawalan ng ari-arian, kasama na riyan ang mga kabahayan at pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Kamakailan noong July 5 ay nagkaroon ng dam breach ang isang bahagi ng Dongting Lake sa Hunan Province dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. Ang pag-apaw ng tubig at pressure ay siyang sumira sa dike ng lawa, kung kaya't naging mala-tsunami ang baha na lumamon sa mga kabahayan sa Hunan Province. Bagamat wala namang casualty ang naiulat, umabot naman sa 6,000 katao ang in-evacuate dahil sa gahiganteng baha na umabot hanggang bubong ng mga kabahayan. Ilan sa mga parte ng Hunan Province ay nakaranas din ng mountain floods at landslides. Samantala sa Eastern China naman, dahil sa malakas na pag-ulan, ay umapaw naman ang Yangtze River at ilang mga ilog na konektado rito. Apektado naman ang lagpas 300,000 katao, kabilang na ang ilang mga factories na tumigil muna sa operasyon bunsod ng baha. Ngunit hindi pa dyan natitigil ang hagupit ng kalikasan. Sa Shandong Province naman ay naranasan ang bagsik ng isang ipo-ipo na nagresulta sa pagkasawi ng isang tao, samantalang 79 katao naman ang sugatan dahil sa pananalanta nito. Ikaw kaibigan, gugustuhin mo rin bang dumami rin ang dam sa Pinas gaya sa China? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Mabalik tayo sa usaping dam. Ang China ang tahanan ng pinakamalaking dam sa buong mundo na kilala bilang Three Gorges Dam. At ito'y makikita sa Yangtze River na kamakailan nga ay matatandaang umapaw sa critical levels nito makalipas ang 70 years. Ang Three Gorges Dam ay siya ring world record holder ng pinakamalaking hydroelectric power plant sa buong mundo. Sa katunayan, ang dam na ito ay kayang mag-generate ng 22,500 megawatts ng kuryente at sa isang taon ay nakakapag-generate ito ng 100 terawatts-hour ng kuryente na kung susumahin ay siyang nagsusupply ng power sa 28.6 milyon na kabahayan bawat taon sa China. Bukod sa kuryente,
Ito rin ay nagsisilbing reservoir ng water supply at irigasyon sa China. Ito rin ay nakakatulong para sa flood control dahil ito ay isang catch basin ng rainwater at dahil dito, naiiwasan ang agarang pagbaha. Ngunit kapag ang ulan ay nagpatuloy ng ilang araw, maaaring ito naman ay magbigay ng peligro kapag na-reach nito ang critical levels ng kapasidad ng dam. Matapos nating malaman ang mga benepisyo at magandang hatid ng Three Gorges Dam, narito naman ang mga negatibong epekto nito ayon sa mga ginawang pag-aaral. Una, ang Three Gorges Dam ay may lawak na 1,084 square kilometers. Dahil sa laki ng sinasaklaw ng dam, ay kinailangang i-relocate ang 1.3 milyon katao para ito ay maisakatuparan, kung kaya't maraming nawalan ng tirahan at pangkabuhayan. Pangalawa, ang Three Gorges Dam ay naglalaman ng 39.3 billion cubic meters ng tubig o 10.4 trillion in gallons. Bagamat nakaka-impress ang kapasidad nito, ito ay nakakatakot sa oras na ang dam ay magkaroon ng damage gaya ng infrastructure failure o dahil sa lindol. Nanganganib ang malahiganteng pagbaha at palulubugin nito ang mga probinsya ng Hubei, Jiangxi, Anhui at Jiangsu na madaraanan ng ragasan ng tubig. Magdudulot ito ng matinding pinsala sa buhay, agrikultura at infrastruktura kapag nagkataon. Pangatlo, dahil ang Three Gorges Dam ang pinakamalaking dam sa buong mundo, ayon sa pag-aaral ng NASA noong 2005, ito ay nakaapekto at nagpabagal sa Earth rotation o pag-ikot ng mundo. Ito ay dahil sa bigat nito sanhi ng mataas na water capacity. Ito ay nagdulot ng pagbagal ng Earth rotation ng 0.06 microseconds na siyang nagsanhi ng bahagyang paghaba ng daylight hours compared sa night hours. Patunay lamang na ang epekto nito ay ramdam maging sa planetary level. Talagang hindi lang sa China ang naging epekto ng Three Gorges Dam. Ngunit dahil sa laki nito ay buong planeta at Earth rotation ay nagawa nitong pabagalin. Hindi naman masama ang mga mega infrastructures. Ngunit ating pakatandaan na lahat ng ating ginagawa sa mundong ibabaw ay mayroong kaakibat na kapalit at sana ay handa tayo sa kahit anumang resulta nito. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa mega infrastructure na ito ng China? Believe ka ba sa Three Gorges Dam? Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.